Magandang araw sa inyong lahat. Naranasan mo na bang makakita ng mga multo o mga kaluluwang tila ba hindi matahimik? Tunghayan ang ating susunod na kwentong nakakatakot tungkol sa mga ligaw na kaluluwa at sabay-sabay tayong maghanda sa pagpasok ng takip silim. Magandang araw mga katakip silim. Ako nga pala si Glenn, isang teacher sa kolehiyo. High school pa lang ako ay nakakakita na ako ng mga multo. After kong tapusin ng second year ko nun sa high school ay nag-decide na ang mga magulang ko na kumuha ng bahay sa Cavite kaya doon na ako nag-aral. Naalala ko pa nun dun sa bago kong nilipatang school medyo luma ng high school yon. Isang hapon nun, mga bandang 4 PM yata yun bigla akong nakaramdam ng ihi. Kaya nagpaalam ako sa teacher ko na magsi-CR muna. Pagpasok ko sa CR ay nagmamadali akong umihi at maya-maya ay may pumasok din na estudyante. Iihi rin yata. At nang matapos na ako ay napasulyap ako sa estudyanteng yun. Tila di naman siya iihi kasi nakatayo lang siya dun sa bandang duluhan kaya di ko na lang pinansin, baka naghihintay lang umalis ako kasi baka gagamit ng banyo para dumumi kaya naisipan kong lumabas. Ngunit nang palabas na ako ay biglang may humawak sa braso ko. Mabigatang pagkakahawak at malalamig ang mga kamay na dumampi sa mga balikat ko. Iba ang dating sa akin nung hawak na yun at alam kong hindi rin normal na estudyante ang kasama ko sa CR. Dahan-dahan akong humarap sa kanya kahit natatakot at bigla akong sinakluban ng takot at pamumutla nang makita kong wala itong mga mata. At ang mukha nito ay putlang-putla. Sa takot ko ay napaupo ako at nagtakip ng mukha ko. Pinilit ko namang sumigaw para humingi ng tulong ngunit ayaw bumuka ng mga bibig ko sa takot. Isa yun sa mga naging karanasan ko sa eskwelahan yun na hindi ko makakalimutan. Kapag nga naiisip ko yun hanggang ngayon kinikilabutan pa rin ako. Nakagraduate na ako noon at kumuha ako ng course na psychology nung isang kilalang university sa Cavite. Akala ko ay titigil na ang mga kababalaghang iyon sa akin, ngunit nung pumasok ako doon ay tila mas lalong lumakas ang third eye ko. Minsan kapag nalilate ako ng uwi ay may mga nakakasabay ako mga kurso ko kasi kaparehas ko ng mga uniform, pero pagdating namin sa pinakaliwanag ay biglang nawawala ang mga ito. Gaya na lang nung minsang may nakasabay akong babaeng estudyante. Nauna siya sa akin. Malayo pa lang ako tanaw ko na siya. Mabagal ang lakad niya, tila may inaantay at nung malapit ko na siyang maabutan ay nawala ito bigla at dun ko napagtanto na multo ito. At nung isang beses na kailangan kong mag-research para sa isa naming project sa subject namin ay nag-stay muna ako sa library. Mag-aalas 5 na nun at halos pasara na ang library nung mga panahon na yun. Pumunta ako sa bookshelf para tumingin ng ibang libro na related sa project ko at nang binabaybay ko na ang kaduluhan ng bookshelf ay may natanaw akong isang lalaking nakaputi. Nakaharap ito sa bookshelf na pupuntahan ko din. Nasabi ko na lang na baka related ang mga topic namin sa project kaya nang ako magtatanong na ako sa kanya kung ano ang kailangan niyang libro ay bigla itong lumakad papunta sa kabilang shelf. At nang silipin ko ito, mula sa awang ng shelf ay wala akong nakitang mukha. Naglalakad ito at sandaling huminto at nang makailang segundo pa ay bigla itong lumingon sa akin. Ganun na lang ang takot ko na makumpirma na talagang wala ngang mukha ito. Sa takot ko ay napatakbo ako sa table ko sabay bitbit ng mga gamit at hindi ko na nagawa pang maisoli sa libraryan ang ibang librong nahiram ko. Lumipas ang ilang taon ay di na halos ganun kadalas ang mga pagpapakita sa akin.
Graduating na ako nun. Kasalukuyan kaming gumagawa ng thesis namin nun at halos gabi na kami nakakauwi palagi dahil ang dami naming tinatapos nun. Pagod, puyat, tapos kinabukasan ay papasok pa. Talaga namang nakakapagod at parang mahihimatay na ako sa araw-araw na ganong klaseng setup. May isang beses na doon kami gumawa sa bahay ng kaklase ko. Overnight yun. Bumili muna kami ng mga kape panlaban sa antok at ilang mga chichirya para may manguya kami habang gumagawa. Alas 12 na yun at medyo antok na ang mga kasama ko. Sabi nila ay magpahinga daw muna kami kahit isang oras lang para matapos nun ay ituloy na lang namin. Di pa ako inaantok nun kaya sabi ko ay magpahinga muna sila at nagpaalam ako sa kaklase ko kung pwede bang tumambay sa garden nila. At sinabi naman niyang wala namang problema. Kaya pumunta na ako sa garden nila at naupo sa mga silya doon. Nagdala ako ng kape at ilang chichirya para may naiinom at nakakain naman ako habang nagpapahinga sila. At sa bandang pader ng garden nila sa may sulok ay may nakita akong isang babaeng naka-uniform. Kaparehas ng uniform ng mga kasambahay ng kaklase ko. Meron kasi silang dalawang kasambahay doon. Napatanong ako sa sarili ko kung bakit ito naroon ng ganong oras pero di ko na lang pinansin kasi baka may tinapon lang kasi banda doon ang tapunan ng mga basura. Halos nakalimang minuto na ay hindi pa rin ito naalis kaya na-curious na ako kung ano ba talaga ang ginagawa nito doon. Unti-unti akong lumapit at narinig kong umuubo-ubo ito. At nang magsasalita na ako, bigla itong lumingon at sinabing, "Utoy, ang basura mo ha, itapon mo pagtapos sa basurahan." Sabay ngiti nito sa akin. Maaliwalas ang mukha nito at kita sa kanya ang kabaitan kahit hindi ko pa man siya nakakasalamuha o nakasama ng matagal. May ilang segundo kaming nagkatitigan at matapos nun ay kahit papano nabunutan ako ng tinik sa lalamunan. Akala ko kasi ay multo na naman ang nakatayong matanda. At bilang paggalang ay sumagot ako dito ng, "Opo, sige po, itatapon ko po," at umalis na ang katulong na matanda ng kaklase ko. Ilang minuto pang lumipas at isa-isang nagising ang mga kasama ko. Pumasok na ako sa loob para makapagsimula na kami ulit. Tinanong ako nung kaklase ko yung may-ari ng bahay kung gusto ko raw bang magkape. Sabi ko, sige. Tapos paalis na siya papuntang kusina nila at naisip kong samahan siya kasi apat kami kaya para mabitbit lahat ng tasa magtitig dalawa kami ng hawak. Nagtitimpla na noon ang kaklase ko nung biglang mabanggit ko sa kanya na ang bait pala ng katulong nila. Sabi naman ng classmate ko ay oo, si Aling Belen at si Aling Puring, mabait talaga yun. Bali halos 2 taon pa lang sila dito sa amin. Yung si Aling Belen, pinalitan niya yung namatay na dating nag-alaga sa akin mula pagkabata ko. Si Aling Pipay. Namatay yun sa sakit. Kawawa nga yun pre. Kung alam mo lang, nagkasakit yun ng cancer sa baga. Ang sabi sa akin ng mami ko malala na daw pala yun nung nandito pa siya. Ngunit hindi niya lang sinasabi sa amin. Hanggang sa nagbakasyon yun tapos sabi ng mga kamag-anak sa amin ay umubo lang daw yun ng umubo. Matapos nun ay maya-maya ay biglang bumagsak sa sahig. At nang isugod nila ito sa ospital ay idineklarang patay na ito. Kawawa nga pre ano, sabi ko. Wait, dalhin na natin tong kape na to. Okay na to, sabi ko sa kaklase ko. At nang magawi sila sa may table na mayroong mga larawan ng pamilya ng kaklase niya ay nakita niya ang matanda rito. Ayan siya pre, yung nakita ko dun sa labas, sabi ko sa kaklase ko. Biglang nanlaki ang mga mata ng kaklase niya nang sabihin iyon ni Glenn. Glenn, yan ba yung nakita mo? Sigurado ka? Si Aling Pipa yan eh. Matagal na yung patay. Loko ka, wag kang magbiro.
at biglang nagkatitigan ng dalawa. Ganon na lamang ang hilakbot ng dalawa sa nalaman kaya dali-dali silang pupunta sa dalawa pang kaklase nila. At matapos nun ay di na sila nakatulog pang muli kaya mas pinili na nilang lumabas ng bahay ng kaklase niya para magpalipas ng umaga sa kung saan. Tanging yung dalawa lamang ang nakakaalam nun at nagdahilan na lang sila sa dalawa pa nilang kasama na lalabas na lang sila dahil baka pag kwento pa nila ito sa kanila ay baka mabigla din ang mga ito sa takot. Matapos nun ay natakot na muli pang bumalik si Glenn sa bahay ng kaklase niya dahil baka makatagpo na naman niya ang isang ligaw na kaluluwa. Ikaw, may kwento ka ba tungkol sa ligaw na kaluluwa? Baka dyan sa tabi mo may kaluluwang ligaw na nagmamasid sa'yo. Ingat ka. Abangan ang susunod na kwento at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at maganda sa pagpasok ng susunod na takip silim.